Magandang araw mga karepo. Ito may lumapit sa akin na isang follower nagkaroon siya ng malaking problema dahil yung kanyang sasakyan ay naipasalo niya. So ibabahagi ko sa inyo ang kanyang kwento. Panghihingi lang po sana ako ng tulong. May naipasalo po ako na sasakyan, 5 months unpaid na. Pinasusurrender na po ng bangko. So yung kanyang kwento, sana kapulutan natin ng aral, na huwag po tayong magpapasalo. Lalo na nito, nangyari sa kanya, panglimang pasalo bago nakuha dun sa huling sumalo. So, ang napag-usapan namin para makuha yung unit, kasi may mga unang try na hinahatak yung sasakyan, hindi po nakukuha. So, magaling yung yung nakasalo. So, syempre, meron naman tayong mga ibang strategy na nag-uusap kami. So, sabi ko sa kanya, since ito naman po ay may GPS, so alam namin yung galawan, pero bihira po talagang gamitin. Minsan, naipasok po ito sa isang subdivision na mahirap pasukin. At the same time, syempre, kung papasukin mo ito, alam naman natin yung mga hanapin ng mga magagaling na sumasalo ng sasakyan. So, meron din naman tayong strategy na pwede rin naman na makalusot, no? So, ang nangyari, pag-uusap namin itong si first owner, pagkahahatakin na sa susunod, kailangan sumama siya. At syempre, hindi naman niya kausap yung yung sumalo Iba naman yung kanyang kausap yung unang pinagpasaluhan niya So, itong huli, wala silang personality pag-uusap. Kaya siya ngayon, sabi ko sa kanya, pumirma ka ng voluntary surrender, samahan mo yung naghahatak. Kasi dikdikan yan. Dahil unang-una, maghahanap talaga ng mga dokumento yan na maaaring walang maipresent yung naghahatak. Pero dahil may pirma ka na, binibigay mo na yung authority dun sa naghahatak, possible pong makukuha. Meron sigurong iba na nag-iisip na dapat may court order. Sa pagkakataon po kasi na ito, sir, mga ma'am, wala pa po yung court order. Kasi nga po, minsan ang bangko, nagpapail yan ng demanda, gusto nila nakikita yung sasakyan. Ito kasi magalaw yung sasakyan So, merong ibang paraan naman para mahatak. Kaso nga lang, yun lang, talagang medyo maargumento. At kung sakaling hindi ibibigay ang sasakyan, at least may stay ito dun sa neutral ground. Kung saan, ipapa-impound na lang po ito nung ating mga repo man. Kesa naman na hawak pa rin nung sumalo. No? So, ganun po ang nangyari. Buti na lang, napaliwanagan ng maayos yung huling sumalo. Nung una, nagagalit. Dahil siyempre, buyer in good faith siya. Yun ang sinasabi niya. Kaso nga lang, matagal nang hindi nababayaran sa bangko. So, luckily, nag-end po yung operation na nakuha na po. Ayan, may picture tayo na may kasama pang authority. Then, yung kasama rin dyan, yung mga magagaling nating repo man na nalalapitan sa mga ganitong sitwasyon. Kaya kayo po mga magpapasalo o kaya yung mga kumakagat sa approval for sale. Ito kasing ating follower, kumita naman siya ng 90,000 pesos para dun sa Nissan Terra. Pero ang kapalit, nung hindi na nagbabayad yung sumalo, is milyon po ang kanyang utang na hinahabol sa kanya. At hindi na po siya talaga matahimik dahil halos araw-araw na may nagpupunta sa kanya. So, buti nakita kami, nakapagbigay ako ng mga idea na pwede nilang gawin. So, buti na lang po, na-recover na at nakabawas na sa kanyang stress. Ito rin yung sinasabi ko sa kanya. Sabi ko, hindi lahat nare-recover. Huwag ka na pong uulit sa pasalo. Ang laki pa sana ng utang mo sa bangko. Laking pasasalamat mo sa Diyos niyan at nabunutan ka na ng tinig. Tama po. Malaking problema ang inalis sa akin ng Panginoon. Ayun. So ito, dun sa mga magpapasalo,
Hindi po safe ang pasalo. Kahit na idaan nyo pa yan sa mga malalaking kumpanya na namimili ng pasalo, tapos ipapasalo din nila ng triple. No? Minsan kukunin sa inyo ng 60,000, ipapasalo ng 180. Meron nga akong narig yung Nissan, yung pickup. Pinasalo niya ng 60. Nakita niya ngayon sa sa social media, 390 pinapasalo ng company na yun. So, ganun po kahirap. No? Kahit dumaan yan sa anumang kampanya o yung mga namimili ng pasalo, illegal po yan. Pag hindi na nakabayad ang sumalo, kayo pa rin po ang hahabulin ng bangko o ng financing na nag-finance ng sasakyan. So, congrats dun sa ating follower at na-recover yung kanyang Nissan Terra. Mag-ingat po tayo sa pagpapasalo. Sana mabawasan na po yung nagiging biktima ng ganitong sistema. Maraming salamat po.